Chef, alam niyo na din ba yung trending na Dubai chocolate? Well, kamukha lang pero hindi ito yon. Dahil gumawa ako ng sarili kong version. Mahilig din kasi ako sa ube, kaya naisipan ko bakit kaya hindi ako gumawa ng ube bar. Talagang nagustuhan ko siya nung natikman ko, pero nahirapan lang kasi ako makabili ulit. Kaya ito, samahan niyo ako gumawa. Una kong ginawa is nagpakulo ako ng tubig para sa double boiler. Kasi dito tutunawin yung chocolate bar to maintain yung smooth and shiny texture. I suggest pala na i-cut ng mas maliit yung bar para mas madaling matunaw. Bali, learn from my mistake. Bumili din ako nitong malaking chocolate bar molder para more diabetes. Tapos nagtunaw din pala ako ng white chocolate para pwedeng kulayan. Kayo na bahalag sa gusto nyong kulay. Tapos nag-spread lang ako sa molder kasi ito yung magiging ibabaw ng chocolate bar mamaya para maganda yung dekorasyon. Naglagay din ako ng color green dahil wala lang. Ito yung meron ako dito sa kusina eh. O diba? Para ka lang nag-abstract sa art class. So binuhos ko na yung melted chocolate but make sure to spread it para maging manipis lang muna yung first layer. Then put it in fridge till mag-solidify lang yung chocolate. Tapos eto. Meron ako ditong ube bar chocolate. Ube lover ka din ba, chef? So gagawin ko lang din yung same steps na ginawa ko sa chocolate bar. Melt in the double boiler. Tignan nyo, chef, mamaya yung magiging itsura ng combination na itong mga kulay na to. Let me know if ano yung looks familiar dito sa inyo. Tapos pala medyo mas creamy itong ube bar kaya mas mahirap i-spread. Kaya pwede nyo din itaktak muna ng ganito before nyo ipasolidify sa fridge. Tapos set aside ko muna to at gagawa na ako ng filling. Since gusto ko itong gawin from scratch and I feel na mas magiging masarap, kaya talagang nagbalat ako ng pistachio na isa-isa. Then nalagay ko sa food processor for almost 15 minutes. Yes, tama kayo ng rinig. 15 minutes ang kailangan para maging creamy to. Nang ganito. So una ko itong nilagay sa mixing bowl. Then nag-crush ako ng additional pistachio for additional crunch and texture later. Para mas malapit sa katotohanan, gumamit din ako ng tahini paste for nutty and earthy taste. Then ito na, yung tinatawag na kunafe. Kailangan nito ng maraming butter, tapos ganito itsura ng kunafe. Mukha siyang miswa, pero wag na wag kayong gagamit ng miswa as alternative ha, please lang. So need to i-cut into smaller pieces, mas smaller, mas better. Again, learn from my mistake. In medium heat, need to continuously haluin till maging golden and crispy. Yeah, I know. Makalat to lutuin. Tsaka ko nang hinalo dito and tansyahin nyo na lang yung ratio na hindi magiging too dry yung mixture. Tapos pinalaman ko na dito sa chocolate and spread it evenly. Then lastly, nilagyan ko ulit ng melted chocolate para maging buong chocolate bar na. And put it again in fridge till mag-solid. Oh ha? Di ba mas malaki pa at mas maganda yung nagawa ko? Next, papalamanan ko lang din yung ube chocolate ko ng same ng palaman na lang. Tapos again, cover it ng melted chocolate. Tapos once chilled, mukha na siyang Evangelion na chocolate bar, diba? So, eto na. Side by side, nagmukhang baby na itong chocolate ko, yung original fixed chocolate bar. Ngayon, titigman ko if mas masarap ba yung nagawa ko. Drumroll please. Mukhang nakaka naman na maging creamy yung feeling for both chocolate and ube. And sakto lang din yung thickness ng chocolate coating. Pero syempre, sa lasa na magkakatalo. I think nakuha ko din yung lasa even though walang kakaiba or ibang nilagay pa dito. And also yung texture like crispiness ng kunafe. Pero syempre wala sila netong ube chocolate bar na mas nagustuhan ko. Bias ako sa ube syempre. Ayun, so far pasado naman. Like and subscribe!